Shakarakaya Barabakandrakaya. Yes, oh Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Taso natin lahat ang ating kamay sa ating pong Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Father God, we welcome you in this place. Holy Spirit, you are welcome in our midst. Move freely in this place. Move according to your will. Yes, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pwede bang ibukas lang natin sandali ang ating labi and utter your voices, utter your voice of praises, the voices of adoration and praises to the living God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church, open your mouth and utter your praises, utter your adorations to the living God. Yes, O Lord, hallelujah. Oh, we give you praise, Lord. We give you praise, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shakarakaya Barabakandrakaya Barabakandrakaya. Yes, oh Lord, we honor you. We exalt your holy name, oh God. We exalt your holy name. Just sing your melody of praise. Just sing your melody of praise. Sing your melody of praise. Yes, oh Lord, hallelujah. Yes, oh Jesus. Oh, we magnify, we glorify, we exalt your holy name. Yes, oh Jesus. Oh, glory, 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 glory. Yes, oh Jesus. Yes, oh Shakarakaya Barabakandrakaya Barabakandrakaya. Oh, we give you the highest kind of praise and glory and worship, for you are our good, good God. For you are our great, great God, our miracle-working God. Oh, Shakarakaya Barabakandrakaya Barabakandrakaya. Yes, oh Jesus. Yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. For you are the fairest of 10,000, the balm of Gilead, the rock of all ages. You are the lilies of the valleys, the rose of Sharon, the bright and morning star, our soon and coming King, the King of kings and the Lord of lords, the mighty God, the Alpha, the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pagsambat, pagpupuri sa umaga pong ito. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos na buhay? Yes, come on, church. Give your best of praise unto the living God. Yes, O Lord. Oh, clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. We bless your name, O God. As we stand before you, Lord, acknowledging the truth that apart from you, we can do nothing, O God. Continue, Lord, to search our whole being, Father. Search our minds, our hearts, our soul, and our spirit, Lord. Ang lahat na nag-contaminate sa aming buhay, ang lahat na nagparumi, patuloy kami humihingi ng tawad sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, sinadya man namin o hindi. Mga kasalanan, Panginoon, na natago man, hayag man, patawarin mo po kaming lahat. Mga kasalanan na nagbigay ng pighati sa iyong puso, forgive us, Lord, and cleanse us by your blood shed on the cross of Calvary. Maraming pong salamat, O God. Sa umagang ito, hayaan mo kami lahat damitan ng damit ng katwiran at kabanalan ng aming Panginoong Hesus. At hayaan mo, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa magbigay lamang ng kaluwalhatian at ng karangalan sa iyong dakilang pangalan, papuri at pagsamba. At sa umagang ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang pagsambang ito. Patuloy mo po kaming samahan. Patuloy, Panginoon, na ang buhay po ng bawat isa po sa amin ay patuloy
na daluyan ng iyong kapangyarihan, maging ang lugar na ito'y punuin mo ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya, at kaming lahat, Panginoon, ay patuloy na mag-apoy na maglingkod sa iyo, at kaming lahat ay patuloy na maggamit mo mightily and effectively for your glory alone, nang sa gayon, Panginoon, lahat ng bagay na gagawin po namin sa mundong ito'y magbigay ng karangalan at ng kalawalatian sa iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat, Holy Spirit. Help us to glorify the name of Jesus so that the name of the Father in heaven might be glorified. We thank you. We honor you, O God. To you we give you back all glory, honor, power, and majesty. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Mas malakas yung palakpak sa Diyos sa buhay. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise God. Makaupo tayong lahat. Isa hong mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Pwede ho bang pakibati niyo po sandali ang inyong nasa kanan at nasa kaliwa? Batiin niyo po ng isang mapagpalang umaga. Amen? Praise God. Muli po, magmula po sa ating President and Spiritual Director of the Jesus is Lord Church Worldwide, ang atin ho mismong Bishop Brother Eddie Villanueva ay nagpapaabot po ng Happy Mother's Day po sa lahat po ng ina ng tahanan na narito po ngayon dito sa lugar ng JIL Church Bulacan, at magmula din po sa ating pong Vice President, Pastora Joby Villanueva Binalya ay nagpaparating po sa atin ng Happy Mother's Day. Pwede ho bang sa oras na ito, pwede ho bang minsan pa ho natin palakpakan ng ating pong Diyos sa buhay? Praise God. Yung palakpak ho na para talaga sa Diyos. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ako ho naniniwala na excited ho ang bawat isa ho sa atin. Amen? Are you excited this morning? Kitang-kita ho sa inyong mga aura ng inyong mga mukha na kayo po ay excited. Ngitian niyo po sandali ang inyong katabi. Sa umaga ho ito, dahil tayo po ay nasa panahon pa rin po na kung saan ay nakatutok tayo sa tinatawag po nating evangelization ng the whole province of Bulacan, and starting ng May, June, tayo po ay lalakad na doon sa tinatawag na actual application ng lahat ng ating pinapag-aralan dito po sa lugar ng JIL Church Bulacan, Bulacan. Ito ho ay sa tinatawag natin paano tayo nagwiwin at magwiwin ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Ang dalangin ko po ay patuloy natin buksan ang ating isipan, ang ating puso, nang sa gayon higit nating makuha ang mga mensaheng nais ng Diyos na iparating sa bawat isa po sa atin. Dahil tayo po'y naniniwala na at this point of time in history, ang pinakamahalaga ay hindi ang ating accomplishment in life, hindi ang ating tagumpay sa ating trabaho, promotion, o whatsoever. Sa panahong ito, ang pinakamahalaga po ay marami tayong madalang kaluluwa sa paanan ng Diyos, dahil alam natin na anytime ang tinatawag na rapture of the church ay pwedeng mag-take place, and at the same time ay mangyari yung tinatawag na the Antichrist regime, na kung saan ay hindi natin pinangarap na tayo po ay makasama doon at maiwanan. Sa umaga pong ito, still ang ating tema sa buwan ng month of May, Revival, a Call to Unbreakable Unity. At ang ating subtopic this morning, it is about the urgency of the gospel. Everybody say, the urgency of the gospel. The urgency of the gospel in giving respect lang po sa atin hong mga ilang pag-aaral at mga mensaheng kinuha na natin ng ilang mga pagtanaw, ay nais lang ho natin na banggitin ang pangalan ho ng isa ho sa sumulat ng aklat na bahagi po ng ating tatalakay ngayong umaga, ay meron ho siyang malaking bahagi sa tinatawag po nating pag-aaral this morning. And it is about the life of Reinhard Bonnke, ang sumulat po ng tinatawag na Evangelism by Fire. Reinhard Bonnke ay isa ho sa naniniwala na
ang lahat ng ginagawa ng mga mananampalataya ay dapat ituring na nasa huling panahon. Magmula noong early church until now, still naniniwala po siya na kung noon ay sinisigaw nila Pablo that this is the last day, at sa panahon po ng maraming mga mananampalataya propeta ay sinisigaw that this is the last hour of the last day, kay Reinhard Bonnke naniniwala po siya that this is the last second of the last hour or the last minute. Kaya naman po mahalaga maintindihan natin ang ilang mga mensahe na dapat ho natin maunawaan. Bakit nga ba napakahalaga ng tinatawag na pagwiwi ng kaluluwa kagaya ng tema natin noong nakaraang 43rd anniversary. Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. Ang bunga ng mga matutuwid ay buhay, puno ng buhay, at siyang nakapag-aakay ng kaluluwa ang tunay na matalino. Sa ibang salin ng Tagalog, at siya na may kaalaman ay nakapag-aayos o nakapagdadala ng buhay o nakapag-aayos ng buhay at nadadala sa paanan ng ating Panginoon. Simulan po natin ang pag-aaral, the urgency of the gospel. Everybody say, the urgency of the gospel. An unpreached gospel is no gospel or no gospel at all. Ang isang ebanghelyo na hindi ho ipinangaral ay kailanman na hindi po pwedeng matawag na ebanghelyo. Sapagkat ang mabuting balita ay matatawag lang na mabuting balita kapag po ito ay nahayag. Kaya makinig po tayong mabuti this morning para mahigit natin maunawaan ang kahalagahan ng tinatawag na preaching of the gospel, preaching of the Word of God, sharing and giving our testimony or testifying to the gospel of God's grace na ang tunay na buhay po natin, magamit po natin para patuloy na maraming taong makakilala sa paanan ng ating Panginoon. Ang ating pong pinaka-key verse, Mark 16 verse 20. Mark 16 verse 20. Pwede ho bang basahin po natin lahat? Nababasa niyo po ba yan? Pwede ho bang sabay-sabay po natin basahin? 1, 2, 3, go. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. King James Version. Kayo ho, sabay-sabay, mas malakas po. 1, 2, 3, go. Amen. Let God bless the reading of His word. In the New Testament, we never read about God going forth on His own, but that they went out and preached everywhere, the Lord working with them. Everybody say, the Lord working with them. Gusto ko po itong binanggit ni Reinhard Bonnke. Ang sabi po niya, God acted when they acted. Everybody say, God acted when they acted. Ang mananampalataya sa una pong sa early church ay sinasamahan ng Diyos kapag sila ay may ginagawa at kumikilos. Kapag ang church ay nagtatrabaho ang Diyos. Gusto ko pong makita po natin yon. Sapagkat ang sabi po rito, and confirming the Lord with signs following. The Lord working with them and confirming the word with signs following. But before na mangyari po yon, ang sabi po ng first sentence, and they went forth and preached everywhere. And they went forth and preached everywhere. And the Lord working with them and confirming the Lord with signs following. Ang isang bagay na hindi ho natin po pwede maliitin at bigyan ng Diyos ng limitasyon ay kapag tayo nangangaral at nagpipreach ng Word of God, kahit yan ay sa kapitbahay mo lang, kahit yan ay sa kakilala mo lang, kahit yan ay through chat o anumang means ng communication, pero you are sharing the good news of God, you are sharing the gospel of God, preaching and teaching the gospel of our Lord Jesus Christ. Kapag ginagawa ho natin yon, ang Diyos ay may ginagawa din ho. Amen? Ito ho ang kaibahan sa early church. Sa panahon ng mga disipulo, when they acted, God acted. Kapag kumilos po sila, kumikilos ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pag kumilos ka, kumikilos ang Diyos. Kaya minsan ang iniisip natin, hindi naman hindi ko kaya mag-share, wala naman nangyayari . Tayo kasi mismo, walang pananampalataya . Andyan pa ba tayo?
Dahil kapag ang mananampalataya ay may pananampalataya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, once we share the Word of God, ang Diyos may ginagawa. Sabi ni Smith Wigglesworth once said, "The Acts of the Apostles was written because the Apostles acted." Gusto ko po yun. Pwede ho bang basahin natin ang sabay-sabay? 1, 2, 3, go. The Acts of the Apostles was written because the Apostles. The Acts of the Apostles was written. Ang lahat ng ginawa ng mga apostol ay nasulat, dahil meron silang ginawa. Ang pinakamahirap po yung magsulat ka na wala ka namang ginawa. Ang pinakamahirap po yung may kasaysayang nasulat na wala naman talagang nangyari at naganap. Pero bakit nga ho ba napakaraming kasaysayan ang aklat ng Biblia? Bakit nga ba may 66 books? Ba't nga ba ang New Testament napakarami pong sulat ng mga apostol? Sapagat sila ho ay nagtrabaho at tumarabaho. Tama po si Smith Wigglesworth. He once said, "The Acts of the Apostles was written because the apostles acted." So our main task must be the implementation of the Great Commission. The going, the making, and the discipling. Everybody say, the going, the making, and the discipling. Minsan pa po, pasensya na ho kayo dahil ang ginagawa natin ngayon ay preaching and teaching approach para lang higit natin maintindihan itong nais nating maisakatuparang inilagay ng Diyos sa ating puso. Alam niyo ho, hindi ho nagkataong ang tema natin sa 43rd anniversary ay pagwiwin ng kaluluwa. Sapagkat nagulat tayo, nagdesisyon bigla ang buong lalawigan ng Bulacan na ang pinaka-main goal lang natin at this point of time hanggang year 2025, titingnan natin kung maging epektibo ang ating tinatawag na gagawing pamamaraan in winning the souls, more souls for Christ, ay talaga magpo-focus tayo on evangelism. On evangelism. Sapagkat ang pinakamahirap, yung tayo lang ang napunta ng langit, kakaunti lang, at mas marami ang napunta ng impyerno. Amen? So, our main task is the Great Commission. Nung nakaraan, pinag-aralan natin ang Great Commission, yung tinatawag na evangelism equal to conversion. At yung tinatawag na discipleship equal to transformation. So hindi po pwede na iiwanan natin ang isang side ng Great Commission. Laging magkasama ang two sides of the Great Commission. But at this point of time, medyo bibigyan natin ng diin na our main task is the Great Commission. And that is the going. Hindi po pwedeng hindi tayo lalabas, hindi po pwedeng hindi tayo magtatrabaho, hindi po pwede na walang the making. Ibig sabihin talagang tatrabaho ka, magpaplano ka, paano mo ba pupuntahan yung tao, paano mo ba sharean ito, at paano ba sila makakakilala, and yung tinatawag na the discipling. Hindi basta na-convert lang, hindi basta tumanggap lang kay Jesus. Kailangan makasama sila. Ano sabi natin noong last Sunday? Kailangan makasama sila sa Ephesians chapter 5 verse 27. A glorious church, a radiant church, without spot, without wrinkles, without blemish, blameless ang ibig sabihin. Para mangyari yung kailangan ma-mentor sila, makapakinig silang patuloy ng salita ng Diyos. Tinakil natin last Sunday, merong stages ng Christian life. The first stage is justification, and that is the conversion. Nakakilala siya na born again, tinanggap si Jesus as Lord and personal Savior ng kanyang buhay, and after that, pupunta siya sa second stage. At sa Great Commission, ito yung tinatawag na discipling equal to transformation. Sa second stage, ito yung tinatawag nating sanctification process of the Holy Spirit, na ang bawat isang mananampalataya ay inaayos ng Diyos hanggat naririto sa lupa. At pagdating ng glorification stage, ito na yung rapture of the church, na lahat tayo ay kukuhanin ng Diyos. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 up to verse 16, lahat tayong mananampalataya na matay at yung mga buhay na aabutang kukunin ng Diyos, dadalhin doon sa alapaap. Hindi ko na masyadong bibigyan ng diin lahat yan dahil kailangan natin ng mensaheng ito, dinadaanan lang natin. At tayo pong lahat magkakaroon ng meeting in the air, grand reunion in heaven, habang dito naman sa lupa maghahari ang Antikristo, at yun ang ayaw nating mangyari, na maraming may iiwanan dito sa lupa. So tayo po, glorification, haharap tayo kay Jesus in the twinkling of an eye. Sabi ng 1 Corinthians 15:52, lahat tayo babaguhin ng Diyos. Lahat tayo i-glorified ng Diyos ang ating katawan, at makikita natin si Jesus face to face. Magkakaroon ng tinatawag na glorification, at tayo pong lahat mararanasan natin yung Bema judgment, the awarding na tinatawag, at yung tinatawag nating the marriage supper of the Lamb.
Mahalaga po yan sa atin hong pinapag-aralan para mabigyan ng diin. Mamaya ho ay madadaanan natin muli yan. The church is a lifeboat. Everybody say lifeboat. But tinatawag na ang church is a lifeboat, not a pleasure boat. Hindi daw po ito yung tinatawag na mag-enjoy lang tayo. Hindi naman masama yon. Pero ito po'y lifeboat. Ang ibig sabihin, dapat ang church is a living organism, buhay, gumagalaw, kumikilos, tumatrabaho, at tinutupad nito yung layunin nito ng pagkakatawag ng Diyos. At binanggit natin noong nakaraan ng mission ng GIL Church is to bring all peoples. Hindi tayo namimili ng kahit sino man. Dadalhin ang lahat ng tao sa paanan ng Diyos. So, kapag ititinawag na ang church ay lifeboat, magmula sa tinatawag na captain hanggang sa cook, lahat ng iniisip, it's all about soul saving and soul winning. Amen? Kaya ang church, hindi po pwedeng maraming activities nang walang konsepto ng pag-aakit at pagdadala ng kaluluwa. Hindi ho tayo magiging totoong church. Mababaliwala ang existence natin. Kapag ang alam lang natin mag-enjoy, hindi ho masama eh. Hindi masamang tayo sumasamba, nagpupuri, hindi ho masama yun. Pero kapag tayo nag-exist na napakatagal sa lupa, wala tayong nadadala sa paanan ng Diyos, naging makasarili ka sa salvation na tinanggap mo, gahaman ka sa kaligtasan mo, hindi malulugod ang Diyos. Mahalaga po ang bawat isa ho sa atin ay may ginagawa, kumikilos, tumatrabaho. Amen? The church does not seek the lost, is lost itself. The church that does not seek the lost is lost itself. Ang isang iglesia na hindi humahanap at hinahanap ang mga nawawala, ang mga naliligaw, siya mismo ay naliligaw ng landas. Sapagkat hindi niya alam ang kanyang pagkakatawag, hindi niya alam ang kanyang calling, hindi niya alam kung ano, bakit ba ang Diyos ay binuhay pa siya after ng born again experience, bakit naririto pa siya sa lupa. Dapat alam mo nating lahat yun. Hindi po pwedeng narito lang tayo sa lupa, pero wala naman tayong ginagawa. Ang tumugtog, okay yun. Ang tinatawag na umawit, okay yun. Ang tinatawag na umaten ng mga dawn watches, wala akong problema doon. Prayer meetings, wala akong problema. Umaatin tayo ng church services, wala akong problema doon. Pero hindi dapat ma-defeat ang purpose ng pagkakatawag ng Diyos sa isang church. Amen? Amen po? Napakahalaga ho nito, dapat maunawaan natin at maintindihan po natin. The church that does not seek the lost is lost itself. Nawawala mismo siya sa kanyang sarili. So kaya napakahalaga. So kung ang demonyo man ay may ginagawa, kung ang kaaway man ay may ginagawa, ang Diyos din ay may ginagawa. Lagi pong side by side yan. Ang sabi na Isaiah 59 verse 19, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Kung di ako nagkakamali, sa translation po ng, hindi ho ng The Message translation eh. I forgot the other translation. Ang ginamit ay, when the enemy comes in, then dun naroon yung comma. Lagi kong binibigyan ng din niya. Like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. So, ang kaaway may ginagawa. Ang Diyos din may ginagawa. So, nakikipag-unahan tayo. Kung sino ang unang mamamatay, ang demonyo doon nakapokus kasi mamamatay na to eh. Dapat akin na to. So, doon nakapokus ang kaaway. Kaya mahalaga yung tinatawag na the going, the making, and the discipling. The past holds many tragedies. Ang mga nakaraan daw po, marami na nangyaring trahedya sa loob ng church. Maraming mga some Christians workers, kapag ang church ay lumalago na at marami nang nare-raise up na another generations o may mga nare-raise up na mga new workers and leaders, umiiral na sa loob ng church ang tinatawag na jealousy. Why? Sapagkat nararamdaman ng iba na mga nauna na parabang kami ba'y tatabi na, kami ba'y wala na sa spotlight. Si Jesus ho ay hindi namatay sa krus ng Kalbaryo para bigyan tayo ng title. He died on the cross para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Kung darating ho ang panahon na mas maraming next generations na magagaling sa atin at talagang sila ho'y nakikita natin pwedeng gamitin ng Diyos, okay lang ho mag-giveaway. Sapagat ang pinakamahalaga, mas marami pang makakilala. Mas marami pang maborn again. Kung may magagaling magturo, may magagaling mag-share, may magagaling mag-exhort, much better. Why? Dahil ang goal ng church ay hindi kumuha ng title.
Ang goal ng church, ng bawat isa sa atin, ay magligtas ng maraming kaluluwa through the preaching of God's Word. Amen? Palakpakan natin sandali ang Diyos. Ang Diyos ang umihipo, ang Diyos ang nagbo-born again, pero kailangan ng may mangangaral. Romans 10, alam ho natin yan. Hindi po pwedeng walang nangangaral. But sometimes, some Christians, workers were found jealousy guarding their monopoly, just as the gold miners of old guarded their claim. Minsan, hindi ho masama na sabihin natin na, kahit lumalago ang church, huwag naman kakalimutan yung mga nauna. Wala hong lumilimot sa mga nauna. Huwag kakalimutan yung mga matatanda ng iglesia. Sorry for the word. Wala hong lumilimot sa matatanda ng iglesia. Pero aminin natin sa hindi. May mga bagay na kapag ikaw ay nagkakaedad, hindi mo na pwedeng gawin. Yung mga kabataan, pwede nilang gawin yon. Ba't naman maiinggit ka at magseselos ka kung ang pinag-uusapan ay harvest of souls? Wala hong problema doon. Kung mas anointed siya magturo, pabayaan mo siya magturo. Why? Ang pinakamahalaga, kaligtasan, hindi titulo sa huling panahon. Kaligtasan ng maraming kaluluwa. Amen? Palakpakan natin sandali ang Diyos. The devil, ang demonyo, may ginagawa eh. Kaya minsan nababalang, may inggitan minsan sa loob ng church, may jealousy sa loob ng church, may selosan sa loob ng church. Kaya minsan nababalam, yung iba ayaw bigyan ng break, yung iba ayaw bigyan ng pagkakataon, magagaling yun eh. Okay lang yun. Sabi mo sa katabi mo, pag magaling ka, nagpapasalamat ako sa Diyos. Pag masigit kang matalino sa akin, nagpapasalamat ako sa Diyos. Aminin natin ang katotohanan, hindi lahat pwede natin gawin. Si Pastor Michael, hindi ho lahat kaya kong gawin. Kaya ho tayo may church management team. Kaya tayo may workers, may leaders. Sapagat hindi ho lahat kayang gawin ho ng pastor. Tapos na ho tayo sa pagiging lahatero eh. Iba na GIL ngayon. Nung araw, ang GIL, lahatero ka talaga. Ikaw na mag-o-open in prayer, ikaw patutugtog worship leader. Naranasan niyo ho ba yung, ikaw na tumutog, sasabihin natin, okay po, awitin po natin, alay, balay, balay, alay, balay, alay forever, alay forever mo. Ikaw mismo nagdidikta pa, ikaw na worship leader, ikaw pa tumutugtog. Pagkatapos ikaw pa ang mag-exhort at mag-preach. Hihinga ka lang ng, okay po, sige po, simulan po natin ang pag-aaral ng salita po ng Diyos. Tapos na ho ang ministeryo ng pagiging lahatero. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nariyan kasi kailangan ka ng Diyos sa loob ng ministeryong ito. Kaya, may ginagawa din ng demonyo. Umiiral sa atin yung pagmamonopoly, yung tinatawag na gusto nating mamonopolize, wag naman. Hindi naman ho tayo after sa palakpak ng tao eh. Hindi ho tayo after na dapat ako lang makita sa TV o ako lang makita sa live. Ako lang alahong ganun. Ngayon nga ho, sorry ho wala nga palang pangit na tao. Pero kung meron man ho, minsan yung sa tingin niyo pinakapangit, bagamat walang pangit, siya pa nga ho kumikita ngayon sa social media. Parang may affected ho ng konti. Hindi naman. Pero totoo po yun eh. Nakita niyo isang in-interview ni sikat na artista na Christian, I forgot her name. In-interview niya, hindi ko na babanggitin, baka i-follow niyo pa eh. Kayo ho, kaya marami kumikita, kapapollow niyo eh. Tinanong ho siya magkano kita mo nung nakaraan? Sabi niya ngayon ho, bumaba. 1 to 3 million na lang po per day. Ha? Nung panahon ng pandemic, yung kataasan ng business mo, magkano talaga kinikita mo? Kumikita ho ako ng 17 million per day. 17 million, hindi Kristiyano yun. Yung ibang mga Kristiyano, naiinggit naman, so ginagaya ngayon, wala nang focus sa sharing ng Word of God. Kung ano na pinopost, wala nang pagkain, pagluluto, maglalakad lang, pati ko nakapost, everything lahat. Kasi gustong kumita din. Hindi naman masamang kumita. Pero baka naman makalimutan natin ang purpose ng ating existence. Andyan pa ba tayo? Siguro ang gawin nyo na lang panay Word of God, panay sharing, kahit 1 minute lang o 30 seconds. Sabihin na lang, alam mo ba, mahal na mahal ka ng Diyos kahit anong problema mo. O magpakengkay-kengkay ka na lang para gusto mong kumita eh. Pero that is not our calling eh. Pero hindi ho masama kung kayo kumikita dyan. Ang point ko lang, ang kaaway may ginagawa din minsan hindi natin nadideviate tayo eh. Kahapon topic natin yun eh. Kahapon nga ba? Nung Friday pala,
Minsan nadideviate tayo dun sa overall plan ng Lord eh. Kasi maraming humahatak sa atin eh. At madalas yung inggitan sa loob ng church nagiging dahilan para marami ho yung pananampalataya nila nadudupilas pa. Bakit? Kasi nakikita nila mukhang may problema yata kami. So, napakahalaga po na maintindihan ng church ang kanyang calling. And we are not after kung sino sikat. We are not after kung sino nasa front line. Kung tayo man ay nasa likod at nasa gilid, okay lang ang pinakamahalaga. May maligtas, may maborn again. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Tama ho ang isang quotation ni Reinhard Bonnke. Sometimes rivalries ruin revivals. Pwede ho bang pakibasa natin sandali lahat yan? 1, 2, 3, go. Sometimes rivalries ruin revivals. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng disunity sa loob ng church, nagkakaroon na ng selosan, nagkakaroon na ng inggitan, lagi natin narinig sa ating spiritual director yan, hindi natin alam na apektuhan ng revival. Kasi dapat teamwork tayo eh. Hindi yung gusto mo, parang ikaw lang ang sikat. Hindi ho ganun ang revival eh. Ang revival, naruruin minsan dahil sa rivalries. Nagkakanya-kanya tayo, bumubuo tayo ng sarili nating grupo. Wala hong ganun dapat sa loob ng church. Ano ho ang ating tema ngayong buwan na ito? Unbreakable unity. Yung pagkakaisa napakahalaga. Psalms 133, kung gusto natin bumaba ang kapangyarihan ng Diyos, ang anointing, how good and how pleasant it is when brethren dwells together in unity. Kapag nagkakaisa, bumababa, natutuwa ang Diyos, then sabi ng verse 2, verse 3, bumababa ang oil magmula sa ulo ni Aaron hanggang sa kanyang balbas, hanggang sa kanyang laylayan ng damit, at maging yung dew of Hermon. Sabi ng verse 3, ay bumababa magmula doon sa kanyang kabundukan, pababa sa Mount Zion. Ang kapalit ay blessings and life forevermore. Why? Because of unity. Kaya napakaganda pag nagkakaisa tayo eh. Kahit palipalinghado ang bawat isa minsan sa atin, sorry for the word, o yung mga attitude at character natin, may mga kapintasan, pero still, merong unity in variety, kahit tayo ay iba-iba rin ng calling, iba-iba rin ng pagkakatawag, iba-iba rin ng level. Merong handi dito, merong narito, meron namang sobrang naroon. Na talaga ani na lang ay mapunta ng langit kaagad. Pero ang pinakamahalaga, united tayo. Rivalries ruin revivals. Christ did not die to give people a career, but to save the lost. In the JIL ministry, maging kayo po na makakasubaybay sa ating YouTube channel, sa ating YouTube account. In the JIL Church worldwide, gusto ko lang ho sabihin sa bawat isa ho sa atin, especially sa bawat isang naririto ho, kailanman ho, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng karir ng mamatay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Wala tayo ni anumang credentials. Wala tayong dapat kuhaning anumang title o titulo sapagkat ang Panginoon Jesus mismo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang mga nawawala, ang mga napapahamak. Hindi ho para bigyan tayo ng title at palakpakan tayo ng tao habang si Kristo ay hindi nakikilala ng maraming tao. Walang ganon sa JIL Church worldwide. Amen? Christ did not die to give people a career but to save the lost. Yun ho ang pinakamahalaga. Jesus instructed, go and make disciples of all the nations. Sabi ng Matthew 28 verse 18, pinag-aralan natin nung nakaraan, go and make disciples of all nations. Diyan ho kinuha yung the go, the making, and the discipling. Kailangan maintindihan natin, this is Jesus' instructions. This is God's instruction to each and every one of us. Listen carefully. There is no alternate plan in case the gospel fails. Because if it cannot and will not. Uulitin ko po yan. There is no alternate plan in case the gospel fails. Because it cannot and will not. Ibig lang sabihin, huwag nating iisipin na mababaliwala ang pangangaral na mabuting balita. Sapagkat kahit kailanman hindi ho mangyayari po yan. More people are being saved, healed, and baptized into the Holy Spirit. Marami ho nakakaranas niyan. Compare doon sa nakaraan. Kumpara ngayon, mas iba ang ginagawa ng Diyos sa ating pangkasalukuyan.
Mas marami nakakaranas ng himala, mas marami nakakaranas ng kaligtasan, iba ang galaw. Noon, iilan lang ang Kristiyano. Pero ngayon, napakaraming Kristiyano sa buong mundo. Ang dami nakakaranas ng galaw at kilos ng Diyos. Ano ang ibig sabihin? Hindi kailanman magpe-fail ang pangangaral ng mabuting balita sapagkat ang instruction ng pangangaral ng mabuting balita ay mula sa Diyos. Kung merong kauna-unahang kaparaanan para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan, preach the Word of God. Preach the Gospel sapagkat ito ang instruction ng Diyos. Amen? There is no other alternative in the first place. Wala namang ibang paraan. Ang Diyos mismo ang nag-command. Preach the gospel. Go and make disciples of all nations. Ang Diyos mismo ang nag-command. Gaano kahalaga yung ginagawa natin ngayon? Pumupunta ka ng life group, nag-iimbita ka ng mga tao, nag-share ka ng Word of God, o pumupunta ka mismo sa bahay-bahay, sasabihin natin, baka walang mangyari. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo yun. Naalala ko sabi na Romans chapter 1 verse 16. I am not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. For it is the power of God for the salvation, to the salvation of anyone who believes in Him. First, to the Jews, second to the Greek. I am not ashamed, ang sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang pangangaral ng mabuting balita. Hindi ko ikinakahiya. In fact, ang sabi niya, itong sariling ito, baliwala na sa akin, nililimot ko na ang patungkol sa akin sarili. Sabi ng Gawa 20:24. I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task. Listen carefully and complete the task. The task of testifying to the gospel of God's grace. Ano ang task ni Paul? Ano ang kanyang ministeryo? Ano ang gusto niyang matapos? Ang pangangaral ng mabuting balita. Totoo yung sinasabi lagi ni Kuya Ed, ng ating spiritual director. Si Pablo ang may prinsipyo hanggat may isang kaluluwang hindi pa kumikilala, may utang ako sa Diyos. May utang ako sa Diyos. Naalala niyo yung 1 Corinthians 1:18? The message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, para sa atin na naligtas, it is the power of God. Sa iba, ang mensahe ng krus ng Kalbaryo, kahangalan. Sa atin, no, hindi kapangyarihan ito ng Diyos. Ibig sabihin, alam natin ang pwede lang magbago sa buhay ng tao ay ang salita ng Diyos. God and His Word, we cannot separate them. John 6:63, ano ang sabi po ni Jesus? The word that I have spoken to you, they are life and spirit. Buhay, Espiritu at buhay. Hindi pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang kanyang salita. Ang nagbibigay ng buhay mismo ay ang Diyos sa kanyang salita, sapagat mismo ang salita ay Diyos. John chapter 1 verse 1. Alam mo natin ang doktrinang iyan, ang prinsipyong iyan. Hebrews 4 verse 12, the word of God is living and active. Ang salita ng Diyos ay buhay. Nagpe-penetrate maging sa dividing of the soul and spirit. Pumapasok maging doon sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Kaya pag itina ipapangaral, naririnig ng maraming tao. Nakita niyo po yung na-share ko minsan sa Facebook. Nakuha ko lang din po sa sharing ho ng isang Christian. Nakita niyo, nung sila'y mga homosexual, ang gaganda nila. Yung mga homosexual, tapos hindi po ng Diyos ang buhay. Kaya nagpapatotoo sila, yung sasabihin ninyo na imposible, wala imposible. Heto kami ngayon, binago ng Diyos Nangangaral, nagtuturo. Hindi lang natin maiaalis na ang talagang galing doon, hindi na mawawala yung pilantik ng kamay, boses, hindi ho talaga madaling mawala yun. At ako naniniwala, hindi ho mawawala yun Pero yung pagkatao, nababago. Hindi ho totoong imposible at hindi mababago. Hindi ho totoong intindihin nyo kung nanay at tatay talaga kay homosexual. That is a lie of the devil. Lahat ng bagay, pwedeng gawin ng Diyos, pwedeng baguhin. Ang demonyo lang naman ang nagsisiksik sa isipan natin, hindi ka magbabago Pero sa Diyos, wala ho imposible. Kayang baguhin ng Diyos ang lahat kapag lumapit sa Kanya. Amen? Mas malakas ang palakpak sa Diyos ng buhay. Napakasarap po na pag-aralan natin ito Magkaroon ulit tayo ng passion, ng burden
sa mga kaluluwa. Ano natin ng malaking church, na nagpe-pray tayo na makalipat ng lugar, malaking church, kung tayo naman lang din ang pupunta doon. No, kaya tayo nagpe-pray na makalipat kasi ang pangarap natin, maraming makakilala sa Diyos. Na darating yung time na ang services natin, aside from extension service na dati na natin nagawa dito, ay meron na tayong second service, may third service na tayo, fourth, fifth, ang dami nga akong pwede magturo eh. Ano ang ibig sabihin? Ito ang ating pangarap na mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos na mas maraming tao ang pupunta ng langit at konti lang ang pupunta ng impyerno. Kung pwede nga lang, wala nang pumunta. Kaya lang nasulat at natala, marami talagang pupunta pa rin na hindi susunod eh. Pero tayo po nakikipag-agawan sa demonyo. Amen? Kaya tayo, huwag tayong titigil. We are not called to go into a battle with an uncertain outcome. Hindi naman tayo pinapahayo ng Diyos ng walang katiyakan. Ang Diyos na nagkukuman, ang Diyos din na magbibigay ng tagumpay. Amen? Life group leaders, wake up. Yung konsepto natin, mindset natin, makaluma, tanggalin ho natin. Hindi ho totoong hindi lalago ang gawain mo. Hindi totoong matatakot ka para maglagay na extension whatsoever. No, amen. Sa Diyos ho ang gawain, sa Diyos ang ministeryo. Hindi tayo inuutusan ng Diyos para lang tayo ipahiya sa mundong ito. That is a big no, amen. Pinapahayo tayo ng Diyos, hindi para bigyan ng kawalan ng kasagutan at kawalang katugunan. Pinapahayo tayo ng Diyos para bigyan ng katiyakang may mangyayari ang lahat ng ating ginagawa. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Diyos. The battle was won at Calvary. Jesus commanded the disciples, pray the Lord of the harvest to send out laborers. Sabi ng Matthew 9:38. And He added, go. He still says it. It is a transferred mandate. Gusto ko po yung word na yun. Pwede ho ba sabihin natin, it is a transferred mandate. Ba't sinasabing transferred mandate? Hindi lang noon yan. Hindi lang pang early church yan. Iyan ho, mula noon hanggang ngayon. Iniuutos ng Diyos. Ang Diyos po, ang kanyang salita ay versatile. Meron tinatawag na versatility. Na anumang panahon, noon, ngayon, at sa darating pa, pwede mong i-apply ang salita ng Diyos sapagat ang Diyos mismo ang nagbibigay ng buhay sa kanyang salita. Sabi na Isaiah 55 verse 10 and verse 11, kapag ang Diyos ay nagsalita, kapag ang Diyos ay nagpadala ng kanyang mensahe, hindi ito babalik sa kanya nang hindi natupad ang ninanasan nito. Kagaya ito ng isang nyebe na kapag bumagsak sa lupa, sisipsipin ng lupa. Ano man ang ipinangako ng Diyos, ano man ang sinabi niya, ang Diyos tiyak gagawin niya yan. Hindi siya sinungaling. Ang sabi ng Numbers 23 verse 19, God is not a man that He should lie. Anong bagay na pinangako niya, gagawin niya. Lahat ng sinabi niya, tutuparin niyang lahat. Ang sabi ng Jeremiah 1:12 ng The Living Bible, Tagalog, ang Diyos ay nasa likuran ng kanyang pangako. Pushing it. Pushing it. Itinutulak niya ito para magkaroon ng katuparan. Siya mismo ang mag-a-accomplish ng kanyang mismong salita. Hindi ho tayo. Heaven and earth will pass away. Sabi ng Matthew 24 verse 34 and 35. But His word will remain. Amen? Pwede ho bang palapakan natin sandali ang Panginoon? The church should return to the basic task. We have to return to our basic task. And that is evangelism. Natanong ho ba natin yung sarili natin, meron na ba talaga tayong bunga at nadala? We have to go back to the basic. Every single church activity should relate to turning the world back to God. Kaya madalas nyo marinig kay Pastor Michael, ano mga activities na walang soul winning, itigil ang activities na yan. Because every single church activity should relate to turning the world back to God. Hindi ho tayo nagpapasarap lang ng buhay sa mundong ito. Amen? Kung yun lang ho ang gusto ho natin, mas masarap sa langit. Mas masarap sa langit. Naalala ko yung kinukwento lagi ho ng ating spiritual director. Dito sa lupa, we have only 5 senses eh. Ayon sa ilang pag-aaral ng Bible scholar, pagdating mo ng langit, i-increase ng Diyos ang 5 senses mo. Pwede pang umabot up to 500 senses. Lahat ng meron sa langit, na-appreciate mo. Dito sa lupa, 5 senses lang ho tayo eh. Kaya nga ho yung mga namatay, yung mga near-death experience na sinasabi, kaya pag napunta talaga ng langit, tayo nang bumalik ng lupa eh. Kung ang gusto mo lang ay katuwaan at kasayahan, it is better for you to go to heaven. Pero narito ho tayo sa lupa, not just to enjoy. Pabor lang ng Diyos yung bonus. Sabi mo sa katabi mo, bonus lang ng Diyos yan.
Pero our main task is to evangelize. Amen? Sabi mo sa katabi mo, your main task is to evangelize. Wala ho kayong sinasabihan. Sabihan niyo po yung nasa likuran niyo, gilid niyo, kanan niyo at kaliwa. If God does not touch our feelings, the devil will. How can God convict sinners and help them to come to repentance unless they feel moved? How can He grant them the joy of sins forgiven without giving them any sensation in their souls? Alam niyo ho, maganda hong mabigyan ng diin ito eh. You know why? Pinakamahirap po yung ikaw, nangangaral ng mabuting balita, you are sharing the Word of God, pero ikaw mismo patay na patay, walang buhay, walang passion. Hindi man lang maramdaman ng kausap mo na talagang urgent ng kaligtasan. Hindi man lang maramdaman ng kausap mo na talagang need niya ang forgiveness of sins, na ang kasalanan ay kailangan talagang pagsisihan. Dapat tayo ho, once we share the Word of God, 5 man yan, 10 man yan, 20 man yan, 100 man yan, 1,000 man yan, yung tinatawag na passion in sharing and preaching and teaching the Word of God, dapat same. Hindi ka namimili ng situations na para bang, ilan lang to eh. O pwede bang, ilan lang ba kayo? 4? Sige na, mag-pray na nga lang tayo at mag-uwian na tayo. Kapag ho ganyan, ang gagawin natin sa mga gawain, I tell you church, wag ho kayo umasang may galaw at kilos ang Diyos. Yung 4 na kaharap mo, pag nahipo ng Diyos at namove yan, magmumultiply ho yan. Andyan pa ho ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang mag-multiply? Huwag kang matulog, nagtuturo pa si pastor. Sabihan niyo po siya. Paalalahanan niyo lang po. Kung gusto niya mag-multiply. Be on fire, church. Be passionate in everything you do. Dapat may burden. Listen carefully. The job of an evangelist is to light a fire in the human spirit. Kaya pag kinangangaral ng mabuting balita, ano ang dapat ginagawa mo? Talagang dapat may prayer ka bago ka mag-share. Paglabas mo ng bahay, talagang with passion, with love. Talagang ikaw mismo ramdam ng taong kausap mo, naniniwala ka sa sinasabi mo. Ikaw mismo may faith. Ikaw mismo excited. Excited ho ba kayo in sharing the Word of God? Ba't ka hindi may excite? Ang Diyos ang humihipo ng puso ng tao. Ang pinag-uusapan, impyerno at langit. Ba't hindi ka may excite? Ba't hindi ka may excite? Kaligtasan ang pinag-uusapan, hindi lang kagalingan ng katawang physical, kung hindi eternity, pang walang hanggan. Ba't hindi ka dapat excited? My beloved brothers and sisters, kapag kakahong madalas ko sabihin sa inyo, pag may mga gathering ang family, dapat excited ho kayo, nag-iisip na kayo, paano ko kaya maisisingit dito Word of God? Gathering ito malaki ito Mahalaga po yun. Every single moment of our lives, kapag kakahong pinag-uusapan ay evangelism, sharing ng Word of God, sinasamantalahon natin lahat. Alam niyo, masarap po pagkakaho kayo may kakayanan, may pera kayo, tawagin niyo lahat ang pamilya niyo, yung mga kamag-anak niyo. Pagka may pagkain, tiyak naman pupunta ho sila at inimbitahan niyo ho na maayos Ako man ang imbitahan niyo at bubusugin niyo ako, pupunta ho ako Hindi niyo lang ho ako iniimbitahan kahit hindi Kristiyano, pagka inimbitahan niyo at may pagkain, talagang masarap ang pagkain, pupuntahan ho kayo. Ba't hindi ka mag-share ng Word of God? May pera ka. May pera sa bangko, iniipon mo lang. Napakatipid mo't kuripot. Sabi mo sa katabi, huwag kang kuripot. Hindi mo dadala sa langit yan. Sayang naman ho ang pera niyo. Tapos ikaw lang nakakaalam nung nung password ng bank account mo. Matagal bago makuha yan pag nagkataon. So, itanim nyo na ho sa pinakamatabang lupa. Ang pinakamatabang lupa po ay ang Iglesia ng Diyos, ang ministeryo ng Panginoon. Itanim natin sa pangangaral ng mabuting balita, mas maraming makakakilala sa Diyos. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Diyos. Luke 10:20-21. Do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven in that hour. Jesus rejoiced in the Spirit. Jesus rejoiced in the Spirit. Tingnan niyo po. Tuwan-tuwa yung mga alagad bumalik. Sabi niya, Guro, suko po lahat ng demonyo sa amin ang lahat ng masasamang espiritu. Sabi ni Jesus, huwag kayong magalak dahil suko sa inyo ang demonyo. Magalak kayo dahil ang pangalan niyo nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Ano ang ibig sabihin?
Dapat ang basis ng ating kagalakan is our salvation. Ang ibig sabihin ng kasulat ng pangalan mo sa kalat ng buhay sa langit, hindi ka lang may authority. First, you are saved. Hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng authority over the devil if you are not saved. Ang authority over the enemy, ibibigay lang ng Diyos pag totoo kang born again. Pangalawa lang yun, secondary lang yun, bonus lang yun. Kaya ang sabi ng Jesus, magala kayo, hindi dahil suko sa inyo masamang espiritu, magala kayo kasi nakasulat sa langit ang pangalan nyo sa kalat ng buhay sa langit. Magalak ko kayo pag kaligtasan na pinag-uusapan. Magalak tayo pag maraming na born again. Iyon ang totoong kagalakan. Hindi yung tumanggap ka lang ng love gift, masaya ka na. Ang pera ho, napakadaling maubos. Kahapon lang may 1 milyon kami, ngayon wala na. Ganun kadaling maubos ang pera. Kayo ho ba, may 1 milyon ang nahawakan? Kaya hindi kayo makahawak ng 1 milyon eh. Gusto niyo ho makahawak ng 1 milyon? No, ilan lang ho nag-amen. Lahat ho nang nag-amen, Lord, pahawakin niyo po ng 1 milyon. Sino may gusto nung hawak na kanya pa? Marami ho kasi may hawak, hindi kanya. Kaya yung iba tagapaghawak lang. Madalas ko sabihin, minsan ang pagpapalang nasa iyo, hindi naman talaga sa iyo. Sa kapatid mo pala yon, sa kapwa mo pala yon, sa kapatiran pala yon. Kaya lang madamot ka, naririnig mo tinig ng Diyos. Ang sabi mo sa Lord, wala po ako naririnig. Wala po talaga. Hindi pala sa iyo. So, our joy, tama si David no? Yung joy of salvation, yung Psalm 151 verse 10. Kaya tayo, masaya tayo pag alam nating save tayo pag alam nating ligtas tayo Yung mga tao sa labas, pag naramdaman nila yung sila'y na born again, na ligtas, sila din magkakaroon ng ibang kagalakan. Kita niyo ho ang buhay po natin. May ups and down, tama ho ako. May ups and down. May panahon ng walang-wala ka, ni 5 mismo wala ka. Kaya pag naglalakad ka, kahit 5, nagpe-pray ka, makakita ka minsan. May panahon talagang wala May panahon naman sobra-sobra. Pero, napansin niyo ba, yung meron at wala, pareho lang din naman sa atin in the first place Why? Ang kagalakan ho natin nagmumula sa katotohanan ng ligtas ho tayong lahat. Amen? Ang sarap ho ng pakiramdam na yun. Palakpakan ho natin sandali ang Lord. In 1 Peter 1:8-9, tingnan niyo po ito. Whom having not seen you love, though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Tingnan niyo po si Peter. Alam ni Pedro kung alin ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. The salvation of our soul. Hindi kung ano pa man Hindi yung mag-a-add ng anything ng ganda sa buhay natin kundi the salvation of our soul. Ba't kailangan natin magmadali ngayon? Ba't kailangan natin mag-double time? Ito ang tanong, how long can the last hour last? Gaano nga ba katagal? Next slide please. 1 John 2 verse 18 NIV. Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Dito daw sa parang ito, malalaman natin ito ang huling panahon o ang huling oras. Church, listen. Sa panahon nila, nang isulat yan, hindi lang 2,000 taon na lumilipas. Nang isulat po yan, naririnig nyo na nariyan ang Antikristo at marami nang dumating. Panahon pa ho nila yon. This is how we know it is the last hour. Diyan natin malalaman kung ito nga ba ay huling panahon. When John wrote this verse, the 1 John 2 verse 18, he was watching God's clock, not human clock or not ours. He was watching God's clock. So ang tinitingnan ni John ay ang orasan ng Diyos, hindi ang orasan ng tao sa mundong ito. Its hands have not stood still. How long will God's hour last? Measured by earthly time. Sabi ho nila, pagka i-measured ito by earthly time, ito daw po ay X0002 times. Keeping methods, ibig sabihin, mas mabilis. Sa mundong ito, ang 1,000 taon ay 1 day lang sa Diyos, sabi ng 1 Peter 3. Naniniwala ho ba kayo doon? Sa mundong ito,
Ang 1,000 taon sa mundong ito sa Diyos ay isang araw lang in the first place. Kapag ang pag-uusapan ay ang clock ng Diyos. The one thing we do know is that we do not know how near we are to the end. Ito daw po yung isang bagay na hindi natin talaga alam. Gaano nga ba talaga kalapit tayo sa huling panahon, sa huling oras, sa huling minuto, sa huling segundo? No one knows, only the Father. Wala ho talaga nakakaalam eh. So pag sinabing wala nakakaalam, anytime pwede talagang mag-take place. Yun yung sinasabi lagi ng ating spiritual director, 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, like a thief in the night. Like a thief, hindi mo alam. Doon sa panahon ni Noah, nangaral siya ng mabuting balita, ng good news. Almost 120 years, walang naniwala. Dahil hindi naniniwala ang tao. Biglang dumating ang flood. The first day, the second day, the third day, the fourth day, ang tingin ng tao, siyam-siyam lang. Kaya nauso yung, ano lang yan? Siyam na, ano ba tawag nila dyan? Yung siyam-siyam na tinatawag, 9 days lang yan eh. Uulan eh. Lumagpas yung 9 days. Ano na kasunod? 10, 11, 12. Doon lang nila na-realize, totoo pala yung pinapangaral ni Noah. Ang problema, huli na. Nakasakay na sila Noah, saan? Sa arko. Walang nakakalam gaano tayo kalapit. But of that day and hour, no one knows but my Father only. Ang sabi ni Jesus in Matthew 24 verse 36. It is obvious, however, that we are much closer to the end every day. Take note, church. We are much closer to the end every day. Why? Tingnan niyo po. Iba pala ang pagtanaw ni Pablo. Paul saw it that way too. Anong ibig sabihin? Kapag po pala si Pablo ang tatanungin natin, sa lahat ng pangangaral niya ng mabuting balita, sa lahat ng pagbabahagi niya ng mabuting balita, tinatanong niya to na ito na ang huling pagkakataon ng pangangaral ko. Ganun ho pala tumanaw si Pablo, sapagkat alam niyang anytime, pwedeng magbago ang lahat ng bagay at pwedeng ang Diyos ay bumalik dito sa mundong ating ginagalawan. Sa panahon nila, naniniwala silang darating ang Kristo. Panahon pa po nila yun. Higit sigurong mainam na dapat nating maintindihan naka-apply ito sa atin ngayon. Kasi mas develop ngayon ang mundong ating ginagalawan. Mas grabe. Ang mga mayayaman sa ibang bansa, okay lang, tatakan sila sa kamay, sa noo, ng chips, okay lang sa kanila. Hindi naman nila naiintindihan ang time of the Antichrist. Pero lahat ng galaw natin kilos ngayon, ganyan na po ang nangyayari. Ang daming mall na kapag wala kang membership, hindi ka naman makapapasok. Hindi ka makabibili ng malaking pizza kapag wala kang membership. Kaya kailangan mo mag-member muna. Ang dami hong ganyan. Sa huling panahon po, ang cashless society ay talaga hong cashless na. Hindi ka na talaga magdadala ng pera. Nakatuntong na ho tayo doon. My beloved brothers and sisters, hindi natin alam gaano tayo kalapit sa pinakahuling segundo ng huling minuto ng pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Romans 13:11 ESV translation. Besides this, you know the time, the hour has come for you to wake from sleep, for salvation is nearer to us now than when we first believed. Sapagkat ang kaligtasan ay higit na mas malapit ngayon sa atin kaysa nung una tayong kumilala. Take note, church, si Pablo ang nagsusulat. Ang kaligtasan natin ngayon ay higit na malapit kaysa nung una tayong kumilala. Kung tayo ho ngayon ang magsasalita niyan, mas sigit na malapit ho ang talatang iyan. Isa lang ho ang ibig sabihin, anytime ho, pwedeng magwakas ang lahat ng bagay. Imagine that kung di tayo magdo-double time sa mga kaluluwang di pa kumikilala, ilang kaya ang born again, ilang kaya pupunta ng langit, ilang kaya ang pupunta ng impyerno, my beloved brothers and sisters. Kaya tayo, hindi ho tayo pwedeng mabalik sa atin yung DNA talaga ng totoong GIL. Ang DNA ng totoong GIL, hindi ka papayag na wala kang dala-dalang bagong mananampalataya every Sunday, every life group. Ilang ho yung joy ng Diyos, ng langit, at yun lang din ang joy ng totoong mananampalataya. Isa lang ang magbalik, buong langit ang nagdiriwang. Isa lang. At habang nagluluksa naman ang impyerno. Isa lang. Imagine that. Gaano kahalaga sa Diyos ang kaluluwa? Kung ikaw nga mag-iisip, ba't hindi mahalaga sa Diyos sa isang kaluluwa? Pag iniisip mo yung eternity mo kung pupunta ka ng impyerno. Ganun kahalaga ang isang kaluluwa.
Di ba madalas so natin marinig, Mark 8:36-37, paano raw ba ipinakita ng Biblia ang kahalagahan ng isang kaluluwa? Mapasayuman ang lahat ng bagay sa mundong ito. Yaman ang buong mundong ito. Kung ang kaysa sa mong kaluluwa ang mapapahamak, baliwala ang lahat. Imagine that. Walang riches, walang wealth in this world ang pwede ikumpara sa kahalagahan ng isang tao. Wala. Wala ho eh. Kaya yung magpamasahe ka ng kapitbahay mo, gusto sumama, sister, wala lang akong pamasahe, gusto kong sumama. Bahala kung gusto, punta ka ng impyerno. Wala ka palang pamasahe eh. Yung magpamasahe ka at maglibre ka, kung dito lang siguro, ala pa kasi tayo dito mga fast food eh. No? Kaya minsan, di ka makapagmayabang minsan eh. Sumama kami, Jollibee ka. Kasi pupunta ka pa ron sa Balagtas. Dito, paano ba kayo dito mag-anya? Sumama ka, may palengke tayo. Sana ho, gumanda na ho talaga ang bayan ng Bulacan-Bulacan. Amen? Pagpalain na sana ito talaga ng Lord ng higit pa sa ating inaasahan. Kasi ho, talagang maraming kulang eh. Maraming kulang. Nung una kami napunta rito, nagagalit ako nung una kay Mayor Patrick eh. Usap kami sa munisipyo. Oh, Pastor Michael, masaya siyang kausap. Pastor Michael, ano masasabi mo sa bayan ng Bulacan-Bulacan? Naku, sabi ko, Mayor, marami. Sabi niya, unang-una ho, nang magutom kami, nakarating kami ng Balagtas. Natawa ho siyang bigla sa akin, sabi, Pastor naman. Sabi niya, kasi Mayor, kulang ho pala kayo dito sa kainan, magugutom ho pala ako dito, lalo ako mamamayat. Natatawa ho siya. Church, mas sigit na malapit tayo sa huling panahon. Focusing on the end. Kapag kakaho tayo ay naliligaw na ng landas, nagdi-deviate na, focusing on the end would put all of life into its proper perspective. Kapag ho tayo ay naaaliunan ng mundong ito, medyo ho tapikin natin ng konti ang ulo natin. I-focus natin minsan pa ang sarili natin para lumagay sa tamang perspektibo ang buhay. Patungo ho tayo sa eternity, baka lang malimutan natin lahat. Andyan pa ho ba tayo? Ako ho, ang isa hong paborito ko hong servisan ay ang necrological service. Paborito ko ho yung ministry na yan. Dahil sa ministry pong iyan, yung passion ko ho ay lumalabas dahil alam ko hong karamihang naroroon na hindi pa kumikilala sa Lord. Pag ang pinag-usapay kamatayan, napakadali ipasa kong salvation. Dahil lahat ng tao, pag hindi Kristiyano, ayaw mamatay. Yung iba, sabi nga ho ng isang sikat na, na artista, ang hirap sabi ng marami, gusto nila humaba buhay, ayaw naman tumanda. Pwede ba namang hahaba buhay mo na ikay 7 taong gulang pa rin hanggang ngayon? Sabi, ang hirap naman nun. Yung iba ay gustong makita ang langit, ayaw namang mamatay. Tama si Billy Graham Tinuturo mo, magandang langit, pero pag tinanong ka, gusto mo bang mamatay, ayaw mo. Ang point lang, kung tutuusin wala namang halaga talaga buhay. Dito sa mundo mahalaga lang ang buhay dito sa mundo in preparation for eternity. Pero compare to eternity, kung ano meron tayo dito, hindi ho pwede talaga ikumpara. Amen? Kahit napunta ho kayo na iba't ibang bansa, kahit nasakay kayo na aeroplanong, bumababa, tumataas, dug, hindi ho mas gaganda buhay dahil lang doon. Mas maganda pa rin ho ang buhay kapag alam natin patungo tayong lahat ng langit. Amen? So ang perspektibo natin matatama pag nag-focus tayo on the end. Lagi kong sinasabing, marami ng pinagtatalunan, punta na tayo sa end results. Ano ba talaga mahalaga sa atin? Pag marami ng pinagtatalunan, punta na tayo sa end results. Ano ba pinakamahalaga sa atin? Title? Position? Palakpak ng tao? O kaligtasan ng kaluluwa? Doon lang ho tayo mag-focus. Tatama na ho buhay natin Andiyan pa ho ba tayo? Napakahalaga po niyan. Psalm 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Maikli lang ho ang buhay, church. The church is to concern itself with one aim, the war with Satan and the campaign for souls. Isa lang ang ating pong aim. Makibaka kay Satanas para nang sa gayon, marami pa rin ho tayong mahagaw sa kanyang kamay ng mga kaluluwa. The last R, logic. Listen carefully. When the scripture proclaims, it is the last hour, is truly is. Totoo po yun. Huling panahon.
huling oras. It is always the last hour. This unique special doctrine of Scripture is called imminence. So listen, imminence, ibig sabihin when something is just about to occur anytime, anywhere, any time of the day, any day of the month, and any month of the year, ay po pwedeng mangyari. Ang tawag po dun ay imminence. At ganyan tinatanaw ng maraming mangangaral ng mabuting balita ang ebanghelismo, ang ebanghelyo, at ang kaligtasan ng maraming kaluluwa. Last hour. Sabi ng 2 Corinthians 6 verse 2, this is the day. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. Kaya in John chapter 4 verse 35, don't you have a saying, sabi ni Jesus, it's still 4 months until harvest. Meron kayong kasabihan, 4 na buwan bago pa mag-ani. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Ang ginagamit natin, clock natin, church. Pero ang Diyos, hindi clock natin ginagamit niya. Clock niya, ang ginagamit niya, sabi niya, hinog na ang aanihin. Nag-iintay pa kayo ng 4 na buwan. Hinog na ang aanihin. Ala pa kayong ginagawa. Hindi pa kayo kumikilos. My beloved brothers and sisters, please listen before I end. Tingnan niyo po kung gaano kahalaga ang turo ni Pablong ito sa huling panahon. Ba't niya ito sinabi? Please listen. 1 Corinthians 7, 29-31. But this I say, brethren, the time is short. So that from now on, even those who have wives should be as though they had none. This is the time, the time is short. This is the time na ang mga taong may asawa, those who have wives, mabuhay na parang wala. Anong ibig sabihin nun? Walang pwedeng maging hadlang. Walang pwedeng pumigil sa'yo. The time is short. Those who weep as though they did not weep. Yung mga nananangis kung paano hindi sila nananangis. Those who rejoice as though they did not rejoice. Those who buy as though they did not possess. And those who use this world as not misusing it. For the form of this world is passing away. Church, the form of this world is passing away. Papalipas na ho ang lahat ng bagay. Magwawakas na ang lahat ng bagay. Sabi ni Pablo, the time is short, my beloved brothers and sisters. The time is short. Nagtuturo ako ngayon, may imagine nyo ito pagdating ng time na yon, kapag nangyari. Ang sabi ni Jesus, ang dalawang nasa bubong ay wag nang bumaba para kuhanin ang kanyang balabal. Ang gumigiling, yung isa kukuhanin ng isa iiwanan. Yung nasa field, yung isa kukuhanin, yung isa iiwanan. Wala ho nakakalam. The time is short. We need diligence. Everybody say diligence. One of Paul's favorite Greek words was spode, which means diligence. Ang ibig sabihin ng diligence, conscientiousness in paying proper attention to a task, giving the degree of care required in a given situation. Church, please listen carefully. Many churches are very active, but active doing what? To fiddle about with secular issues is one way to look impressively busy and relevant. The question is, how relevant you are at this point of time in history, church? Pinapakinabangan pa ho ba tayo ng Lord sa mundong ito? However, to bring the gospel to a dying world is the true relevance. Gusto ba natin magkaroon ng tunay na saysay ang buhay po natin? Ipangaral natin ang mabuting balita. Naroon ang tunay na kasaysayan at saysay ng buhay natin pag tayo nagamit ng Diyos in sharing, in preaching, in teaching the gospel of our Lord Jesus Christ. This is our main task. This is the command of our Lord Jesus Christ. Matthew 20 verse 9-16, and I end. The workers who were hired were hired about 5 in the afternoon. Came and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more, but each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. These who were hired last work only 1 hour, they said, and you have made them equal to us, who have borne the burden of the work and the heat of the day. Kami yung higit na ninainitan, pero bakit pareho lang kami ng tinanggap? But he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Hindi naman ako naging unfair sa iyo, naging patas ako. Didn't you agree to work for a denarius?
Hindi ba sumang-ayon ka naman, babayaran kita ng 1 denaryo? Nag-agree ka naman. Take your pay and go. I want to give the one who has hard last the same as I gave you. Ano ang mensaheng gusto kong iwanan sa inyo? Sabi ng verse 15, don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So the last will be first and the first will be last. Tingay sandali ka, Pastor Michael. Ang hinard na workers, ang una ay 9 a.m. No, early in the morning, 9 a.m., 3 p.m., and 5 p.m. Lahat sila nag-agree. But lahat po sila ay ginawa ko ano pinapagawa ng landowner. And they receive equal payment. Nagreklamo yung early. Mas mainit na initan sila hanggang 5 eh. Pero ang tinanggap ng 5 p.m., same lang. Please listen carefully. NIN Church. Sa huling panahong ito, hindi na ho pinag-uusapan kung sino nahulit na una. Hindi na ho pinag-uusapan kung sino mas matagal at hindi matagal. Ang pinakamahalaga ngayon, yung panahon at opportunity binigay sa iyo ng Diyos, ginawa mo ang the best mo. Yun ho ang pinakamahalaga ngayon at this point of time in history. Do your best. Give your maximum service to the Lord. Excellent service. Hindi na ho pinag-uusapan yung sino nauna, sino nahuli, sino nasa posisyon, sino ang wala. Hindi na ho yun. Ang pinag-uusapan niya yun. Ang pinag-uusapan na po ngayon, ginagawa mo ba yung dapat mong gawin sa panahong ito, church? Pinupulpil mo ba yung pagkakatawag ng Diyos sa buhay mo? Kaya tama ho eh. May nauna nahuli at may nahuling nauna. Pero sa Diyos, ang pinakamahalaga, nag-agree tayong maglingkod. Gawin natin ang pagdilingkod ng tama. Amen? Nag-agree eh. Yung early, yung 9, yung 3 and 5 p.m., nag-agree sila. Susunod po kami. Sige po, magtatrabaho kami. And ginawa nila ang the best nila. Sana ho, tayong lahat na naririto, wag na ho tayong after kung sino pinalakpakan, kung sino ho ang pinapurihan, kung di man nabanggit ang pangalan mo, kung hindi man nalagay sa listahan, okay lang, church. Ang mahalaga, ginawa mo ang dapat mong gawin. Ibinigay mo sa Diyos ang pinaka-the best mong paglilingkod. Iyon ho ang pinakamahalaga sa huling panahon. Ikaw at ang Diyos mo. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Diyos. Tumayo po tayong lahat. I sense the Spirit of the Lord is here right now. Huwag ho kayong mabalisa sa mga bagay na minsan di ho natin kaya. Kapag hindi natin kaya, ang Diyos ang gagawa. Kapag may binahaginan ka na hindi tumugon, don't worry. Ang salitang ibinahagi mo, hindi mawawala ng kabuluhan. Time will come, kakatok sa puso nila yun. Naalala ko, ini-interview ko, pinapanood ko po yung isang interview sa isang dating sikat na artista. I think 7 years old, 8 years old, andun na po siya. Tapos, nung ini-interview, sabi niya, sa interview, paano ka nakakilala? Sabi niya, ano nga eh, yung pagkakilala ko, hindi ko nga, alam mo yun ng mga umaakit sa bus? Sabi niya, tayo, alam natin mali, hindi, minsan mahirap i-itcha ang perlas sa baboy eh. Kasi minsan di nila pinaniniwala, niyuyurakan. Pero nagkukwento ko kay wife eh. Sabi ko, tingnan mo ang Diyos kung paano gumagalaw at kumikilos. Hindi mo talaga siya pwede limitahan eh. Alam mo sabi ng artistang ito. Kasi narinig ko yung nasa bus pa na yung sigaw ng magsisi. Sabi niya, itong mga ito dito pa nagtuturo. Inis na inis siya. Pero yung pong mga salitang iyon, ang kumatok sa kanyang puso. Salita ng mga taong walang pakundangan at nangihingi pa ng offering. But church, ginagamit ng Diyos. Kahit sabihin natin minsan mali eh. Mali yung paraan dahil napupulaan ng Diyos. Pero ginagamit ng Diyos minsan. Ano ang point? Ang pinakamahalaga kasi may bihikulo ang Diyos. May dinadaluyan. May nagpapagamit. May nagsishare ng mabuting balita. Yun ang pinakamahalaga. I pray that the Child Church Bulacan ay maging totoong passionate in winning more souls for Christ. Wala na akong pinakamasarap na trabaho, profesyon, advokasya,
na meron tayo, kundi ang makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Kapag iyon ang goal natin, mawawala ang inggitan, ang selosan. Mawawala ang pataasan sa loob ng church. Mawawala ang pagkanya-kanya. Mawawala ang pagkakampi-kampi. Sapagkat isa lang ang goal natin, to win more souls for Christ. And that is to glorify our Lord Jesus Christ. Amen? It will glorify our Lord Jesus Christ. Pwede bang palapakan natin sandali ang Diyos? Hallelujah. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Yes, O Lord. Hallelujah. Kung hihingin mo, Panginoon, minsan pa ang aming buhay, pagkatao, commitment. We remember, Lord, the life of Peter in Luke chapter 5. Nang una mo po siyang tawagin, sabi mo po sa kanya, Pedro, gagawin kitang mamamalakayan ng tao, hindi na bilang mamamalakayan ng isda. Church, narinig niyo po ba ang unang tawag ng Diyos sa inyong buhay kung ano ang layunin niya? Hindi naman ho para bigyan kayo ng title eh. Hindi naman para pagpalain lang. Hindi naman para magpakita lang ang Diyos ng himala. Kundi alam na alam ho natin kaya tayo tinawag ng Diyos. Alam natin gagamitin tayo sa marami pang taong hindi kumikilala. For the salvation of many. For the salvation of the perishing souls. Oh, shakarakay. Can we sing that song once again? Here I am, Lord. If you ask me for anything, let God be the God once again of our lives. Let us allow Him once again to be the Lord and Savior of our lives. Hayaan natin ang Diyos ay malayang kumilos sa ating mga buhay. Gamitin tayo ng Panginoon. Gamitin tayo mightily and effectively for God's glory. Pinakamasarap na pagkakatawag ng Diyos ay hindi ang pagtaas ng posisyon, hindi ang promotion sa trabaho, hindi ang malaking perang kinikita. Ang pinakamasarap, church, yung mayroong kang nadala sa paanan ng Panginoon. Nakagaya mo nagmamahal sa Diyos ng tapat at tunay. This is the most important thing. Is your life relevant today to the ministry, to this church, to the people around you? Is your life relevant today, church? Oh, shakarakaya barabakandarakaya. If you ask me for an offering, I give it. If you wanted sacrifice, I would obey. And my life is all I have, and I will live it, dedicated to the honor of your name. Gladly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Yes, O Lord. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I
Here I am. Here I am. And I long to do your will. Here Yes, I I am. I'll follow your command. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am. Here I am. Here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am. Here I am, Until my calling is till my fulfilled. calling is fulfilled. Here I am. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Here I am. Church, John chapter 9 verse 4 says, let us do the work of Him who sent me, Jesus said. While it is day, night comes when no one can work. Gawin natin ay pinapagawa na nagsugo sa akin sapagkat habang araw gumawa tayo, sapagkat pagdating ng gabi, wala na makagagawa. Hanggat may panahon pa, hanggat may oras pa, gumawa tayo. Jesus said, occupy till I come. Occupy till I come. Hanggat ako ay hindi pa bumabalik, hanggang sa akin muling pagbabalik, gawin mo ang mga bagay na ipinapagawa ko. Church, in Matthew 20:28, as the Father has sent me, even so I sent you, Jesus said. Bawat isa ho sa atin ay isinusugo ng Diyos sa mundong ito. Sa mga taong hindi pa kumikilala, sa mga taong wala pang Diyos sa kanilang puso. I pray that this morning makatagpo ang Diyos na mga totoong mananampalatayang tutugon sa pagtawag ng Diyos, sa pangangaral na mabuting balita, sa pag-aakay ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. And Jesus said in John chapter 12, verse 32-36, and I, if I be lifted up from the earth, then I will draw all men unto me. And I, if I be lifted up from the earth, then I will draw all men unto me. John 12:32. Kapag ako'y naitaas na, lahat ng tao ay lalapit ko sa aking paanan. Kapag nakita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, ang tunay na aplikasyon ng lahat ng ating mga natututunan at napapag-aralan. At ang buhay na ito ipapagamit natin sa Diyos para mag-akay ng maraming kaluluwa. I know and I believe magugulat ho tayo sa aanihin nating kaluluwa sa bayan ng Bulacan. Church, the immense awakening and the intense revival of the JIL Church Bulacan chapter. Naniniwala po tayong ito'y mangyayari at magaganap anytime. Anytime. Walang pipiliin ng Diyos na panahon sapagkat ang ginagamit niya ay ang kanyang sariling orasan. Subalit ang panahong iyon ay ang panahong kung saan makikita niya na ang church na ito ay nakalublob sa tunay na pagmamahal sa maraming kaluluwa, nakalublob sa tunay na awat kahabagan sa mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos, sa mga taong hindi pa nakikilala si Kristo, hindi pa tinatanggap bilang Panginoon nila at sariling tagapagligtas. Kapag nakita ng Diyos na ang church na ito ay patuloy na napupuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, filled with passion, with mercy, with grace, I believe ang Diyos ay patuloy na gagalaw, ang Diyos ay patuloy na kikilos, ang Diyos ay patuloy na mag-aakay ng maraming kaluluwa at ihipo ng maraming puso ng mga tao. Hindi po tayo ang humihipo ng puso ng tao. Ang Diyos po humihipo ng puso ng mga tao. Father God, I pray sa buhay po ng bawat isang mga anak mo na narito ngayong oras na ito. Hayaan mong minsan pa'y katukin mo ang kanilang puso
at patuloy na magpagamit sa iyo para sa pangangaral na mabuting balita, pagbabahagi ng iyong salita, pagbibigay ng patotoo sa mga tao kung paano sila nakakilala. Hayaan mo, Panginoon, ngayong umagang ito, lahat kami, nais namin minsan pa iibigay at ialay ang aming buhay sa iyo. Pwede ba sumunod lang tayo sa isang maikling panalangin, sabihin po natin lahat, Amang Diyos na banal, Amang Diyos, sa oras po nito, sa oras narito minsan pa narito ang aking buhay, ang aking pagharian mo. pagharian. Ikaw ang masunod. Ikaw ang Hindi po ang aking sarili. Hindi ang aking kalooban. Hindi po ang aking Minsan pa, Minsan lahat ng aking mga pagkakamali, lahat ng aking pagkukulang, mga pagkukulang, kasalanan, kasalanan, patawarin mo po ako. Patawarin Kung ako mo man ay po nagkaroon ng katamaran, ako po ay nagkaroon nagpabaya ng sa aking pagiging Kristiyano, sa aking pagiging patawarin mo po Kristiyano, ako. Patawarin mo po. Narito minsan pa ang aking buhay, Narito minsan pa ang aking pagharian mong tunay. pagharian Ikaw mo. po ang aking maging Ikaw Diyos, po ang aking Panginoon ng aking buhay. Panginoon Maghari ng aking ka. buhay. Maghari. Tulungan mo ako Tulungan na magawa ko na magawa ang iyong kalooban. ang iyong kalooban. Mabuhay lamang Mabuhay sa gitna lamang ng iyong kalooban. sa gitna ng- Gamitin mo ang aking buhay gamitin mo ang upang aking- maging daluyan ng iyong kapangyarihan, upang maging daluyan ng upang iyong maraming kapangyarihan. tao upang ang maraming makakilala sa iyo. ang makakilala Gamitin mo ang sa aking buhay gamitin mo sa ang pagbabahagi ng iyong salita, aking- sa pagbabahagi ng iyong ng ebanghelyo, ng iyong upang maraming ebanghelyo, tao upang ang maraming makakilala sa iyo. ang makakilala Salamat po, sa iyo. Panginoong Yesus. Inaangkin ko po na ang Inaangkin buhay na ito ang magbibigay buhay na ng ito, karangalan bibigay at ng kaluwalhatian kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Salamat, Panginoong Yesus. Panginoon. Itaas natin lahat ng ating kamay. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our town. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, this is the profession of our mouth, O Lord. This is our declaration. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our town. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus' name. This is our prayer, O God. Sweep the town of Bulacan with the awesome power of the Holy Ghost, of the Holy Spirit, O God. Sweep this town, O God, with your touch, O Lord, in the name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, with the boldness of the Lion of Judah, and let the fear of the Lord be felt upon this town, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, i-penetrate mo ang bawat tahanan, i-penetrate mo ang bawat individual, ang kanilang puso, ang kanilang kaluluwa, ang kanilang espiritu, O Diyos. Ihanda mo sila, Panginoon, sa muli mong paggalaw at pagkilos sa kanilang mga buhay. Hipuin mo ang puso ng mga taong ito, O Diyos. Have mercy on them, Lord. Have mercy on them, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord. Open the door of salvation upon them, O God. Open the door of salvation upon them. Even, Lord, the door of salvation upon our loved ones, upon our relatives, Lord, our extended family, O God. Lord, open the door of salvation, O God, sa bawat tahanan ng mga anak mo, Diyos, sa bayan ng Bulacan, sa bawat komunidad ng mga taong naninirahan sa 14 na barangay, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay bumaba at ang lugar na ito, ang bayang ito, lukuban ng iyong kapangyarihan. Lukuban, Panginoon, ng iyong pagpapatuloy, O Diyos, sa pagmumulat sa katotohanan. Hayaan mo ang bayang ito, lukuban, O Diyos, ng banal na pagkatakot, malawakang banal na pagkatakot, upang magkaroon ng malawakang pagsisisi ng kanilang mga kasalanan.
Oh God, we pray, Lord, upon this town, oh Lord. We pray for the perishing souls, oh God. Lord, give them a chance, Lord. Give them a chance to hear your word. Give them a chance, oh God, to hear your word. Give them a chance, oh God, to be saved. To be saved, Lord. Oh, Shakarakaya, Barabakandarakaya. Even, Lord, the nation of the Philippines, oh God. Give this nation a chance, Lord, to know you. Give this nation a chance, oh God, to hear you. Whispering upon the ears of our leaders. Whispering upon the ears from top to the bottom, Lord. From the executive, Lord, legislative, judiciary, branch of the government of the Philippines, oh God. Give them a chance to hear your word. Give them a chance, Lord, to be saved. Luzon, Visayas, and Mindanao, Lord. Give us a chance, Lord, to experience of who God is, of who you are. Give us a chance to experience, Lord. Totoo kang Diyos na aming pinaglilingkuran. Totoo kang Diyos sa bansang Pilipinas, oh God. This is our declaration, oh God. And this is our profession. This is our faith, Lord. Imumulat mo ang sambayan ng Pilipino, oh Diyos. Imumulat mo ang bayan ng Bulacan-Bulacan. This is our declaration and our profession. And this is our faith. The expression of our faith, oh God. Yes. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus. Church, for the last time, declare it! Declare it! There's gonna be a great awakening! There's gonna be a great awakening. To you all glory, honor, power, and majesty, O God. In Jesus' name, Lord. Yes, O Lord. Amen and amen and amen. Oh, Shakarakaya Barabakatarakaya.